Naka-share na ako. Okay na yung screen ko, Miss Val. Yes po. Nakikita na po. Maraming Kaya salamat lang, ba't po. malaki to? Okay. Yan. Pa-present na lang po, ma'am. Thank you Yan. po. Again, good morning. Discuss ko yung climate review from September to October 23, 2022. Contents mo ng presentation are yung recent ENS condition, yung mga weather systems, climate assessment, and then the summary. For the recent ENSO condition, bigyan lang po ako ng konting brief discussion sa ENSO, a large-scale variability resulting from the interaction between the ocean and atmosphere in the tropical Pacific. Sabi nga po, interaction to ng ocean and atmosphere. Dito, ito yung Pilipinas, ito yung mga tropical Pacific, anumang pag-iinit o paglamig dito sa Central and Eastern Equatorial Pacific ay may malaking kinalaman o highly correlated siya sa mga pag-ulan dito sa Pilipinas. And for the phases of ENSO, meron tayong tatlong phases ng ENSO, yun nga El Nino, La Nina, at Neutral. Pag may unusual warming dito sa CEP, that's the time na merong El Nino or posibleng merong El Nino condition, at pag nagtuloy-tuloy siya, pag naman unusual cooling in the Central and Eastern Equatorial Pacific, yung La Nina, at pag normal condition, walang El Nino or La Nina. For the phases of ENSO, pinakikita dito yung mga condition ng Pacific Ocean, pag neutral condition dito sa unang graph. Then, dito, ito yung for during La Nina, El Nino, at dito naman sa baba, yung condition ng Pacific Ocean during La Nina. During neutral condition, yung winds from the east push warm water towards the western Pacific. Yung clouds form over the Philippines, so the country receive a normal amount of rain. Ito yung normal condition natin. Di ba talaga namang napakaraming ulan yung natatanggap natin. Kahit normal siya. Then, during El Nino naman, yung winds from the east become weak and unable to push warm water towards the western Pacific. Kaya yung warm water niya ay scatters over the central Pacific, at yung cloudiness ay mas malayo sa Pilipinas. Kaya kukonti yung tayo, yung sa Pilipinas, kukonti yung natatanggap ng ulan. And during naman La Nina, ito yung condition sa Pacific Ocean, winds from the east become stronger. Yan, mas malakas siya. And warm water is pushed towards the western Pacific. More clouds form over the Philippines, so the country receive more rain. Yung kasi yung neutral condition tsaka yung La Nina, ito yung La Nina enhanced neutral condition. And for the ENSO indicators, di ba sabi nga kanina, yung ENSO, interaction ng ocean at atmosphere, meron tayong mga ENSO indicators. Yung for the monthly sea surface temperature, ito yung nagre-represent sa ocean. Ito yung dito sa mga Nino regions na to, yung sea surface temperature anomaly dito, ito lang yung observed temperature minus normal or yung mga historical record natin. And for the monthly SSTA, pag 0.5 to 0.5 siya, yun yung neutral condition. At pag more than 0.5 siya, yun yung time na pag nagtuloy-tuloy siya, ay nag-issue tayo nagde-declare tayo ng El Nino. Ganon din naman dito, pag naman mas malamig ng minus 0.5 yung SSTA natin dito sa party na to, that's the time na minomonitor natin at magkakaroon ng La Nina. For the Southern Oscillation Index, ito yung standardized anomaly of the mean sea level pressure difference between Tahiti and Darwin. Kabaliktaran naman ng SSTA, yun namang SOI, yung positive niya, yun yung indicator niya para sa La Nina, at yun namang negative SOI, yun yung para sa El Nino. Minus 0.7 to minus 0.7, yun yung under ng neutral condition. Sa ngayon, atmospheric SOI and oceanic SSTA indicator still at La Nina levels. Kasi nga makikita nyo dito, for September 2022, yung reading kasi nito, yung graph na to, yung line graph from September 2020 to September 22, makikita natin na below siya, minus 0.5. Ito, nasa La Nina condition siya. At sa ngayon, ang reading niya ay mas mababa pa sa minus
1. For the monthly SOI, positive siya. 10 noong September 2020 at ngayong September 2022, almost 20 siya. For the historical El Nino and La Nina episode, ito yung mga record ng mga historical El Nino and La Nina episode. Makikita nyo dito, ito yung year, ito yung running 3-month mean. Pag mga red color, ito yung mga year na meron tayong El Nino. Yung mga blue color, ito yung mga year na meron tayong La Nina. Kagaya dito noong 2010, from DJF, December, January, February, hanggang February, March, April, ay El Nino year yan. Sa ngayon, from 2020, nung July, August, September season, minus 0.6. Tapos, hanggang ngayon, up to present, sa July, August, September na reading na anomaly, minus 0.9 ang ngayon. Mas mababa siya pa 0.5, kaya La Nina condition pa tayo. And for the ENSO alert system status, sabi nga kanina, La Nina advisory pa yung ini-issue ng Pag-asa. Last October 6, 2022, nag-issue ng La Nina advisory number 13. Yung La Nina advisory, ini-issue pag merong La Nina, pag neutral conditions kasi yung MCAO or the monthly climate assessment and outlook. Sabi dito, La Nina continues to persist in the tropical Pacific, and La Nina increases the likelihood of having above normal rainfall condition that could lead to potential adverse impact such as heavy rainfall, floods, flash floods, and landslide over highly vulnerable areas. For the action taken, for the current 2021-2022 La Nina, last July 16, 2021, Pag-asa issued La Nina Watch at yung La Nina Watch in-upgrade sa La Nina Alert ng September 13, 2021 kasi nakikita nga na magko-continue na yung patuloy na lumalamig yung temperatura ng dagat. At noong October 15, nagkaroon ng press briefing, statements ng onset of La Nina, and then nag-issue ng La Nina Advisory number 1. Noong November 2021, yung La Nina Advisory number 2, at December 2021 up to present, noong September 2022, La Nina Advisory number 3 to 12. Yung mga other initiative pa, nagkakonduct ng mga regular monthly climate forum, kagaya nito, at climate workshop for DA, PRSP personnel, at mga provincial climate forum. Meron ding mga regular attendance to meetings and special briefings to various government agencies. Dissemination of forecasts and advisories through quad media. Sa yung last year, nag-conduct siya ng 12 provincial climate fora via Zoom on La Nina in cooperation with the Pag-asa Regional Services. Ito nga po yung mga kinundak at yung meron tayong 5 climate workshop for DA and PRSP personnel via Zoom. From February hanggang September 2022. Then, ito naman po yung mga nakaschedule naming Provincial Climate Forum sa MPRST. Yun po, yun tapos na. And then, bukas sa 28 sa Visayas hanggang sa NCR Region 3 sa 24 ng November 2022. Parang meron pang 2 susunod. And then, for the Pag-asa issuances, ang ina nga yung binabanggit ko na El Nino Advisory, meron tayong La Nina Advisory number 13. Ito yung ini-issue niya. Makikita mo dito sa first paragraph, yung overview. Then, yung ang laman nito, yung assessment in September 2022. Nakalagay dito yung mga weather systems that affected the country, yung passage ng mga bagyo, yung rainfall assessment for the month, at yung assessment ng temperature. Nakalagay din dito yung mga temperature ranges, kung ano ba yung na-observe or na-experience sa mga extreme temperature. Sa kabilang graph naman, or dito sa kabilang screen, makikita mo naman yung simplified version. Same lang din ang laman nila ng La Nina Advisory number 13. Yun nga lang, mas more on graphic siya. At shortcut, kagaya dito yung overview, makikita mo dito sa left side. Then, yung assessment in September, rainfall condition, mas madali mo siyang makita kasi nga ito na yung mapa, tapos ito na yung description niya, then the temperature, kita mo kagad ano ba yung naging temperature sa mountainous Luzon, sa lowland Luzon, sa Metro Manila, and so on. Yung second part naman ng advisory, ng ENSO advisory natin, ay yung outlook for October 2022. Halimbawa kasi, ang dinidiscuss yung last month, then ibibigay yung outlook for the next month.
Same with ito yung simplified version, outlook on October 22. Ano ba yung mga weather system na asahan natin? Yung rainfall condition at yung temperature. For the, di ba may kanya po, yung issuances, kasama dito yung mga press statement, yung termination of the Southwest Monsoon. Thank you po sa website ng Panahon TV. Yung graphics ko dito, yung Goodbye Habagat. Noong October 5, 2022, nagkaroon ng press statement sa termination of the Southwest Monsoon. With this development, the Southwest Monsoon season, or also locally known as Habagat, is now officially over. Then, meanwhile, with the ongoing La Nina, meron increased likelihood of above normal rainfall condition that could trigger flash floods, and rain-induced landslide over vulnerable areas. Kaya, yung mga concerned government agencies ay pinag-iingat at to mitigate the potential impact of these events. Then, noong October 20, kailan lang, nagkaroon naman tayo ng press statement sa onset of the Northeast Monsoon. Again, thank you, Panahon TV. Yung sabi nga, for the past several days, strong to gale force northeasterly winds have prevailed over northern Luzon due to the strengthening of the high pressure system over Siberia. Kaya nagkaroon na tayo ng yung indicate, this meteorological condition indicate the onset of Northeast Monsoon season for the amihan in the country. Then, for the weather system that affected the country, on September to October 26, 2022, nagkaroon po tayo ng mga thunderstorm, yung iba severe, madalas sa hapon, at yung easterlies natin, nagdudulot din ng mga pag-ulan, yung shear line, yung reads of high pressure areas, intertropical convergence zone, yung mga low pressure areas natin na dito na-develop yung mga bagyo, southwest monsoon, yun nga, nagkaroon ng transition to northeast noong October, from northeast to southwest. From southwest to northeast, sorry. Nagkaroon din po tayo ng 7 bagyo from September 2022 to October 1 to 26. Yun nga po si Typhoon Inday, si Super Typhoon Josie, si Super Typhoon Carding, Severe Tropical Storm Luis, at noong October 1 to 26, si Tropical Depression Maymay, Typhoon Neneng, at si TD Obet noong October 19 to 2022. Ito po mga ito po yung kanilang mga international name. Kaya ito si Moipanan, Madol, Noru, Sinesat. For the tropical cyclone names, papakita ko lang dito yung effective January 2017, a revised list of names for tropical cyclones within the area of responsibility was commissioned by the DOST Pag-asa to replace, para i-replace yung mga previous typhoons natin na severely affected the country. Dito makikita natin yung mga set 1, set 2, set 3, set 4, iba-ibang year. Ito yung mga set of years, ito yung gagamiting names. So ngayon, 2022, ito yung mga list of names, yung mga naka-yellow, nandito na po tayo kay Obet. Kung magkakaroon pa tayo ng bagyo this coming days, papangalanan po siyang Paeng. At kung ito naman, sumobra yung dami ng bagyo natin, lumagpas siya sa 25, meron ding auxiliary set of tropical cyclone names. Kumbaga, reserva to itong mga pangalan na to. Sakali mang maubos, nakarating tayo sa letter Z. Then, easy passage and accumulated rainfall. Makikita nyo dito, ito yung kanyang track. Ganito, Typhoon Inday, si international name Moipa, noong September 7, 12 to 12, 2022. Ito yung kanyang track, medyo malayo siya. At ito yung rainfall, accumulated rainfall niya, mga ibinigay na pag-ulan sa pagdaan sa pagpasok ni Typhoon Inday sa PAR. Then, ito si Nan Madol, si Super Typhoon Josie, noong September 16, isang araw lang siya, halos nag-touch lang siya sa Philippine Area of Responsibility. Si Super Typhoon Carding, or international name Noru, noong September 20 to 26, ito, nag-landfall siya, nag-cross siya over Luzon. Then, si Severe Tropical Storm Luis, or si Rock, September 28 to 29, ito halos dito lang din siya nagdaan. Among the 4 TCs, sa 4 na TC na to, si Super Typhoon Carding lang ang nag-made landfall and brought strong winds, heavy to intense rainfall na nag-cause ng floods and landslides sa Region 1, 2, 3, NCR sa Calabarzon.
Mimaropa, Bicol Region, and Cordillera Region. According po ito sa NDRRMC Situational Report number 11, dated October 4, 2022. Yung tatlong bagyo, the other PTCs, hindi sila nag-cross sa landmass and had no significant effect in most parts of the country. Makikita nyo kasi dito, yung mga dark color kasi, yun yung mga kagaya nito, siya lang yung may mga pag-ulan. Dito, mga light colors lang siya. Yung ulan niya ay 0 to 50 millimeter lang. Dito naman sa dulong, sa track dito sa bandang kanan, ito yung climatological track for September in the Philippine Area of Responsibility. Ito yung aasahan mong track ng bagyo during September. Yung iba nagre-recurve sa northeastern part dito. Tapos, yung iba naman pupunta, heading towards Thailand. Nagla-landfall yung iba, traversing northern and extreme northern Luzon, at yung iba naman sa southern Luzon, kagaya nito. Ito yun, parang sa case ni Super Typhoon Ferdinand. Then, for situational report, ito yung number 15 for Super Typhoon Ferdinand. Makikita dito sa mapa, ito yung mga regions affected, halos buong Luzon. Then, affected population, ito siya, may casualty siya na 12, 5 ang missing, 68 ang injured. Marami siyang casualties. Tapos yung mga related incidents, nagkaroon ng mga flooded areas, more on sa reported in Region 3, Calabarzon, and Region 5. Tapos ito, nagkaroon din ng mga suspensions ng classes and work. Ito yung sa mga damaged houses, sa infrastructure, sa agriculture. Yung impact po, mga picture to ng mga impact na ni Super Typhoon Ferdinand, dito ko po sa website ng Western Pacific Weather.com nakuha. Nung September 25 pa lang, naka-apekto din siya sa Metro Manila. Tapos yung water level ng Marikina River ay tumaas din. Sa Bordeaux, Quezon, sa Infanta, Quezon, nagkaroon ng mga pagkasira ng bahay, yun, yung sa road, sa Clark, Pampanga, at yung mga elementary school sa Pulilio Island nasira din. Ito, nagsiserve din siya na evacuation center. Mga impacts pa din, ito yung images from Dingalan, Aurora, nung naglandfall siya. Yung sa, Gapan, Nueva Ecija. For aerial shot niya, puro baha. And for sa San Miguel, Bulacan din. 8 reported death revising due to flooding sa NDRRMC. Yun nga, kanina, nadagdagan na yung namatay sa kanya, 12 na. Tapos yung mga agricultural damage, yung sa Pampanga, sa Bulacan, at yung 5 na rescuer na namatay, rest in peace, at yung pati din sa Bulacan. Marami ring mga pagbaha. Yun namang mga bagyo natin, October 1 to 20, si PD Maymay, Typhoon Neneng, with international name result ng October 13 to 16, at si TD Obet, yung kailan lang, yung October 19 to 22. Lahat ng TC na to na-develop inside PAR, at nagbigay din sila ng brought heavy to intense rainfall in the northern part of the country, which caused flooding. Kasi nga, iba dito may ulan na siya, nadagdagan pa, kaya talagang napakaraming, halos saturated na talaga yung maraming lugar yung mga pagbaha. Ito naman yung climatological track for October sa Philippine Area of Responsibility. Dito parang September din, nagre-recurve dito sa Northern Luzon. May iba nagko-cross dito sa Luzon at sa Visayas. For the regions affected ni TD Maymay, mga red color, ito, more on Region 2, yung Cagayan Valley, at saka Calabarzon. Ito yung mga affected population niya, pero at least yung casualty niya, isa lang. Damaged houses, mga impacts of TD Maymay, sa Cagayan, sa Isabela at Cagayan, nagkaroon din ng mga, walang pasok sa mga offices at school. For Typhoon Neneng, noong October 30 to 19, ito more on Northern Luzon ang naging regions affected niya, affected population niya. Abuti naman dito walang casualties at yung mga damage to agriculture at infra. Pero ang dami niyang although marami siyang pagbayon nga lang, walang casualties,
nagkaroon siya ng mga ating ito panahon TV, ay yung dito sa mga lugar ng sa Ilocos Norte. Ito, puro Ilocos Norte. Tapos wala ring pasok sa mga lugar na to. Then, sa Claveria, Cagayan. Dito naman sa Bugway, ng lugar yun, Cagayan. From Cagayan, and then yung mga salipay sa Ilocos Norte, itong right picture. Marami talagang pabaha si Typhoon Neneng sa Kamikin Island, Cagayan. Dito sa Benguet. Pati Benguet, ang daming mga pagbaha. And for TD Ovet, yung regions affected niya, more on dito sa Southern Luzon. Pero although kasi radio-like color dito sa Northern, dito siya sa may Central at Southern Luzon. At yung affected population niya, buti naman walang casualty. At ito yung mga damaged houses and damage to agriculture. And next naman, i-discuss ko yung climate assessment ng rainfall and temperature. But first, yung understanding our rainfall maps, makikita natin, mami, sa presentation ko. Ito yung mga map na makikita nyo. Coded siya. Pag red, way below normal, less than 40%, yung ulan na natanggap niya. Kung ikukumpara mo sa normal, 41 to 80 below normal, 81 to 120 near normal, or kaayos na lang yung kanyang natanggap, at greater than 120 above normal. For the actual rainfall for September 2022, ito yung normal rainfall niya. Rainfall for average rainfall ng 1991 to 2020, ito yung usual na natatanggap niya. Ito naman yung na-observe noong September 22 at ito yung percent normal. Kita natin dito, may isang province na nakatanggap ng way below normal, 29 provinces below normal, at 43 provinces na near normal at 10 yung above normal rainfall. Kung gusto nyo malaman yung mga provinces na yun, ito yung details doon. Yung dito, ito yung mga provinces. In terms of millimeter, ito yung natanggap na ulan at percent normal. Most parts of Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, and Northern Mindanao environment experience near to above. Yun nga po, yung green to blue color near to above normal rainfall condition. Samantalang yung far rest of Region 2, rest of Panay Island, and most parts of Mindanao, naka-experience naman ng below normal rainfall condition or yung mga yellow color natin. For October 1 to 23, ito yung normal rainfall niya. Ito yung observed na ulan. Ayun, daming ulan din sa, kaya nandito yung above normal rainfall. Tatlo yung provinces na nakatanggap ng below normal, 64 yung below, 8 yung near normal rainfall, ito yung mga green na yan, at 8 yung above normal rainfall, mostly on Northern Luzon. For the actual rainfall per province, ito yung kanyang distribution in terms of millimeter, percent of normal. Pag yung sabi nga kanina, pag yung observed, i-divide mo sa normal, ayun sa 100%, mo makukuha yung percent normal. Dito sa mapa natin, for October 1 to 28, near to above normal rainfall condition were experienced in Region 1 and FAR. Dito halos. Yung green at saka blue. Samantalang yung rest of the country, almost below, most parts ay below to below normal. For the temperature assessment for September 2022, generally, yung po kasing makikita natin dito mga bilog, pag yung white color, yun yung average o normal temperature na na-observe, yun namang mga blue, yun yung medyo malamig, yung light blue, slightly cooler, at yun namang red, yun yung mga warmer. Pag mga light pink, ito yung slightly warmer. Pero dito sa September 2022, na-experience natin, near to slightly warmer than average were felt in most part of the country. Pailan-ilan lang yung mga kagaya nito, cooler than average dito sa part na to ng Mindoro. Then, palang kanan. Ito naman yung for the month of September, nagkaroon tayo naranasan yung maximum temperature na 36.8 sa Borongan, Eastern Samar noong September 12 at saka sa Isa Itiagi noong September 14, yung 36.8. Pinaka-lowest temperature naman 15.3 sa Baguio City noong September 14 at sa BSU La Trinidad 12.6 noong September 14. For Metro Manila,
ang pinakamababang na itala ay 35.3 sa Naiya, Pasay City. Sa Metro Manila, pinakamalamig ay sa Port Area noong September 3 na 23.8. 23.8. Yung mga station surpass, ito lang yung mga new record niya. Naka-observe siya ng mas mataas kaysa dun sa extreme niya, kagaya dito, Clark, Pampanga. Nung September 5, nagka-record siya ng 36.4, samantala yung extreme or historical record niya ay 35.1 lang. Sa Butuan, 36.5 nung September 17, ang historical record niya ay 36.4 nung September 20, 1991. Kumbaga sana, nabit niya yung record niya. Yung Zamboanga City, 36.1 noong September 2, 35.8 ang kanyang historical record noong September 2, 2004. For October 1 to 24, makita natin halos puro red to. Yan. Tapos light pink, ang kanya near average to warmer were experienced in most areas of the country. From Luzon hanggang Mindanao, puro siya light pink. Konti lang yung mga, ito lang, ilan-ilan lang yung mga blue or slightly cooler, mas malamig ng konting na naranasan. And for the temperature assessment, yan, October, ang pinakamainit na naranasan in sa Muñoz na Baisihan, October 22, 36.8 at sa Baguio City, ang pinakamalamig na 15.0 degrees centigrade at 13.7 sa BSU La Trinidad noong October 9 at 10. For Metro Manila, pinakamainit 34.8 sa Science Garden at pinakamalamig naman na 24.0 sa Port Area, Manila noong October 18. Isang estasyon yung surpass ng kanyang historical record, yung Clark, Pampanga, 35.6 noong October 9. Ang kanyang extreme or historical record niya for October ay 34.2 noong October 30, 2022. Parang may typo error. Then, for the summary, last na po, yung ENSO alert system status natin, La Nina Advisory number 13. For the rainfall, most parts of Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Guam experienced near to above normal rainfall condition, while rest of Region 3, rest of Panay, and most parts of Mindanao experienced below normal rainfall condition. Yun namang ating temperature ay generally near to slightly warmer than average, except for some areas in Mimaropa, Calayan, Cagayan, and Daet. Marinas Norte, na nagkaroon naman ng slightly cooler to cooler than average surface temperature. Then, for October 1 to 23, near to above normal rainfall siya, na-experience sa Region 1 and FAR, sa provinces ng Batanes, Cagayan, and Isabela in Region 2, Zamboanga del Norte, Bukidnon, and Misamis Occidental. Samantalang way below normal naman for the rest of the country. And near to average, warmer than average for experience in most areas of the country, and except for Calayan and Romblon, where below average temperature was observed. Yun lamang po at maraming salamat. Back to you, Val. Yeah, maraming salamat po, Ma'am Remy, for giving us the summary on the climate systems and the rainfall and temperature po na na-experience ng ating country ngayong September 2, October 2022. To proceed po sa ating susunod na lecture, we have the subseasonal to seasonal forecast to be given to us by Weather Specialist 1 of the Climatology and Agrimeteorology Division, Mr. Joey Figuracion. Sir Joey, the floor is yours po. Yes, Bala. Good morning at maraming salamat. Good morning po sa ating mga participants all over the country. Good morning din po sa ating mga viewers sa aming social media live feeds. Magandang umaga po. Ako po si Joey Figuracion. I'll be discussing the subseasonal climate forecast. Kung kanina po ay nagbigay ng weather forecast ang ating weather forecast. This time, ay yung time scale niya is about 5 days. This one will give you information for the next 2 weeks. So, mas mahaba yung time scale niya. So, kaya nagpo-fall na po siya sa climate forecast. At ito po yung ating outline ng aking presentation. So, to give you some understanding of what is subseasonal to seasonal or S2S forecasting, ano po yung predictability niya, anong factor na, kasi when we say mas mahabang time scale, so ina-account din natin yung
uncertainty. So mas mataas na uncertainty. So ano yung predictability ng S2S? And followed by or finally the subseasonal climate forecast for high impact weather events such as the tropical cyclone and heavy rainfall or rainfall. So ano po yung subseasonal to seasonal prediction? So ina-account natin dito yung mas mahabang time scale. So tina-time average na natin yung climate forecast. Let we say time average, it can be weekly, pentad. So kung pentad, in 5 days, ina-average natin yung climate forecast. So ang time scales po niya or yung time period ng forecast at can varies from 2 weeks up to 2 months. Kaya nag-ano na siya, pwede na siyang papunta na doon siya sa seasonal forecast na bibigay naman natin sa susunod na mga presente o sa latter part ng ating session. So this is part of United Nations through the World Meteorological Organization Global Framework for Climate Services, which is launched last 2013. So magna 9 years na siya this year. At in-incorporate po ito, pinagsama yung World Weather Research Program at World Climate Research Program sa program ng WMO. Sa Pilipinas, it was launched 2021. So bago pa po sa atin. Kaya normally pag nagpe-present tayo nito, binibigyan natin ng konting introduction kung ano ang subseasonal to seasonal. But for our stakeholders na mas nabibigyan natin ito ng information o yung mga tailored stakeholders natin, I think familiar sila. But for the sake ng ating mga general public, ay mas maganda na bibigyan natin sila ng informasyon dito. Now, ang goal nito ay mas mapaganda pa yung forecast skill ng for yung time period or time scale up to 1 month. At magkakaroon tayo ng better understanding on high impact weather events. So meaning kung ano yung high impact weather events, so yung mga nagbibigay ng may malaking hazards o yung nagko-cause ng disaster like heavy rainfall. So bakit natin alamin no, kung maaaring magkaroon ng heavy rainfall? So may kaakibat siyang hazards like flash floods or flooding. Tropical cyclone. At although itong last two weather events ay hindi common sa atin, but sa mid-latitude o sa temperate area ay nangyayari po. At kung mayroon kang informasyon at earlier of 2 weeks time scale, ibig sabihin makapaghanda ka for your improved decision making or policy making. So sa ating mga stakeholders like sa agriculture, sa food security, water disaster, DRR, and health, and so on. So, kanina mayroon tayong binigay na weather prediction for less than 2 weeks. At mayroon din tayong binibigay na seasonal prediction at that can give you information up to 6 months. But to fill that gap, so, kaya ni-launch po itong S2S o climate forecast. And ano po yung mga sources ng predictability niya? So, kasi nga, mas malahabang time scale ng forecast o time period ay nag-a-account din ng mas malaking uncertainty. So, isa na po dyan yung Madden-Julian oscillation. So, later, meron tayong ibibigay dito na konting informasyon regarding sa MJO, Ocean, Land, Ice Surface Conditions. So, ito po yung interaction within land and the ocean. So, isa na dyan yung yung well-known, yung ENSO or El Nino Southern Oscillation. Kasi, although mahaba yung ano niya, interannual siya, pero part din po siya or nagiging cause din siya ng, or isa siya sa tinitingnan sa predictability ng subseasonal forecasting. Soil moisture, no? So kung mas kakaroon ng mas maraming tubig sa lupa ay ibig sabihin ay may factor din po yan. So snow cover
And itong stratosphere-troposphere interaction, hindi siya nangyayari sa tropics dito sa atin, pero sa polar siya, which is, although mayroon kasi itong tinatawag na teleconnection. So kung naririnig nyo yung polar vortex nung mga nakaraan, ay mayroon siyang epekto sa atin. So that's why pinag-aaralan pa rin kahit malayong yung pangyayari or yung phenomenon sa atin sa tropics. Now, pag sinabi nating maritime continent, yan po yung part tayo dyan. So itong map yung nakikita dito sa kanan, yung green areas ng mga bansa, ay yan po yung maritime continent. So kasama po ang Pilipinas dyan. So importante na titingnan natin yung sources ng S2S skill such as MJO and ENSO. But yung ENSO will be discussed later po na ating seasonal forecasting. And for MJO, ito lang po aking bibigyan ng konting impormasyon. Now, ano po ba yung MJO? So, actually kasi ito ay unique sa equator, sa equator lang siya nangyayari. Pero dahil nga connected ang ating environment all over the world, so pinatawag na rin siyang planetary na system. So, ibig sabihin, nakapekto siya sa buong mundo. So, it is an intraseasonal eastward moving disturbance of clouds, winds, rainfall, and pressure. So, nagsisircle siya around the tropical areas of the globe. At yung kanyang time period ay usually yung oscillation niya is 30 to 60 days. So, it can happen na ang frequency niya maaaring mangyari 6 to 12 events per year. So, ang disturbance niya ay nabanggit dyan, clouds, winds, rainfall, and pressure. So, ito yung mga parameters na tinitingnan din para makita kung saan siya. At eastward yung kanyang movement. At normally, ito pong Madden-Julian oscillation, tinatawag po siyang oscillation kasi nga hindi siya pumipermain, umiikot siya sa tropical areas of the globe. And yung speed niya is around 15 to 20 kilometers per hour. At na-discover inintroduce po ito ng dalawang scientists, ni Dr. Roland Madden at si Dr. Paul Gulian. Now, may tinatawag na cycle nga itong MJO. So, kung nakikita po ninyo dito sa image sa inyong kaliwa, ay mayroon tayong kung nandun sa areas na active yung MJO, nagkakaroon ng increase or enhanced convection. So anong ibig sabihin? Magkakaroon din ng increased rainfall. So maaring malalakas pag-ulan. At habang gumagalaw siya, ay yun din yung areas na maapektuhan sa areas na yun ng convection. But hindi lang natin focus yung areas na malaking ulan. Para maaari rin kasi siyang magbigay ng suppressed condition. So anong ibig sabihin nun? Decrease in rainfall din. So itong nakikita nyo sa kanan na image ay nagpapakita ng paggalaw ng dalawang phase ng MJO. So green, yung green or blue areas ay yun po yung enhanced phase ng MJO. So kung enhanced phase, magkakaroon ng mas maraming pag-ulan. Kung sa brown areas naman, so decrease o suppressed phase po yan ng MJO. So ibig sabihin kung nasa suppressed area ang Pilipinas ay nagkakaroon tayo ng reduction ng rainfall. So dalawa po ang ating tinitingnan dito, maaring konti, mas pinapakonti niya yung ulan, mas sa other scenario ay magiging mas marami ang ulan. Now, paano natin tinatrack yung MJO? So maraming parameters, maaring yung satellite image, titingnan natin yung precipitation, pero ang common na meteorological observation na ginagamit ay yung outgoing long wave radiation. This actually, sa outgoing long wave radiation ay satellite products din po ito. Pero ang ano dito is yung radiation from the Earth's surface. Kasi kung mas thick ang clouds, ibig sabihin
mababa yung nagkakaroon ng anomalies o negative anomalies sa absorption ng heat from the ground. So ibig sabihin, mas konti yung lumalabas na long wave radiation sa atmosphere. So kung nagkakaroon ng pagkonti, ibig sabihin nagkakaroon ng makakapal na ulap. So kung mayroon makapal na ulap, mas may possibility na maraming ulan. Then yung zonal wind. Yung zonal wind is a zonal flow ng hangin from west to east. So dito lang yan sa papuntang west to east na direction ng o yung zonal flow ng hangin. At tinitingnan dyan yung wind anomaly. So normally kung may MJO ay nagkakaroon ng malakas na westerly anomalies. At tinitingnan din, kung nakikita nyo itong diagram sa taas, yung convection na yan ay may kaakibat din yan, kaya may arrow yan pataas dito sa surface or sa near surface ng pag-angat ng hangin or tinatawag natin convergence. At sa upper level naman, so yun yung divergence. So with that, masasabi na nagkakaroon ng coherent evidence na mayroon nga o yung nagtutugma yung ebidensya na mayroong MJO sa lugar na yun kung base sa mga obserbasyon. So ginagamit yung mga data na yan para magkaroon tayo ng phase diagram. This one, yung kikita nyo sa kanan ay tinatawag na phase diagram or Wheeler-Hendon diagram. Or tinatawag din itong RMM index na tinatawag. Dito, mapapansin ninyo may mga numbers sa bawat areas at may pangalan din yung areas na yan. So, normally kasi sa climatology, nag-uumpisa yung o sa historical data, nag-uumpisa yung pagbuo ng MJO sa west or west hemisphere or doon sa may Africa or maybe ay maari ding sa Indian Ocean base yan sa historical data. Pero so kaya nilabel nila as phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6, phase 7 at phase 8. Now, yung mga phases na yan ay kaakibat din yan yung area. So tayo nasa phase 4 and phase 5, so which is the maritime continent. Yung paggalaw kasi ng itong mga areas na yan from Africa, Indian Ocean, maritime continent, Western Pacific ay mga equatorial areas yan around the globe. So parang umiikot yung circle yan. At yung paggalaw kasi is wide, so denotes itong mga ano dito for the next, halimbawa for the next 40 days, itong data na nakikita ninyo. Hindi ko siya maano pointer. Ayan. Itong green ay start, no? Dito nakikita nyo sa loob ng circle ay may green dyan, tapos yung blue ay sa ano lang yan, kung anong buwan. Sa green is September, for the month of September na observation, at itong October, no, up to October 23, I think, yung pinapakita dito sa phase diagram. So yan po yung data. So may kaakibat din po na amplitude itong phase diagram. Kung ang amplitude niya ay dito nakapaloob sa bilog, so sa unit circle na tinatawag, ay may ibig sabihin mahina yung signal niya. So hindi coherent yung itong mga parameters na nabanggit ko, o hindi nagja-jibe, hindi sila nagtutugma. Ibig sabihin hindi masyado nakikita yung MJO sa phase diagram. Samantala, kung nasa labas naman, ibig sabihin mas malakas yung maganda o nagtutugma yung mga data. Now, kanina nabanggit ko maritime continent, dito tayo. So, ang Pilipinas ay part. So, kung nandyan, pag sinabing phase 4, phase 5, or maritime continent, nasa maritime continent ngayon, ang MJO, halimbawa sinabi ng forecaster, ibig sabihin nasa atin, apektado tayo, most likely ng MJO. But not necessarily na kung nandito, malamang sa Indian Ocean, hindi tayo masyadong apektado sa enhanced convection. Pero, ang ano niyan, maaring nasa atin yung na kanina nabanggit ko na
suppressed area. So maaring may reduction din ng pag-ulan. Kaya maigi na tinitingnan talaga to from time to time. At kanina nabanggit ko na kung halimbawa nandito sa Western Pacific yung MJO, dito natin yan sa kanan natin. So ito actually ang mas tinitingnan na pagdating sa tropical cyclone area, itong mas nasa silangan natin na basin, which is itong phase 6 and phase 7. Kasi dito nag-originate o nagkakaroon ng mas malimit o mas madalas na cyclogenesis of tropical cyclone formation. So, bakit nga importante itong MJO? So, nabanggit ko kanina, maaring kasi siyang magkaroon ng enhancement o suppression ng rainfall. Depende kung ano ang phases niya na nakatapat sa atin dito sa Pilipinas. At maaari din siyang mag-modulate ng tropical cyclone formation sa ating bansa. So, kung andyan siya, maaari siyang magdumami. Kung wala siya, maaaring pumunti. Depende po sa scenario. So, marami po ang mga climate drivers. Actually, itong MJO ay tinatawag din climate drivers kasi source siya ng variability ng ating climate. Now, ngayon, para tingnan natin kung anong recent evolution ng MJO, titingnan natin itong phase diagram na base sa observation for the past 40 days. No, so sa ngayon, sinasabi sa observation, nagkakaroon ng coherent na or nagja-jive o nagkakaroon ng nagkatugma yung mga data na andito ngayon sa Western Pacific ang MJO o yung active phase ng MJO. At dito yan sa atin dito yan sa bandang silangan natin o doon sa Pacific Ocean. So sa susunod na andito po yan kung titingnan natin sa satellite imagery, andito po yan. So ito yung low, andito yung MJO sa ngayon, yung active convection. Now, titingnan natin yung forecast for the next 2 weeks kung ano mangyayari sa MJO. So sa base sa mga model na ito, from GFS, sa US model, sa European model, at sa Australian model, ay sinasabi na for the next 2 weeks ay mananatili itong MJO dito sa between phase 6 and phase 7. So ibig sabihin nasa Western Pacific siya. At mabagal din yung kanyang paggagalaw towards eastward. So kaya itong mga model nagpapakita na diyan lang siya mananatili for the next 2 weeks. Pero sinasabi kung titingnan ninyo, may scenario na babagsak yung kanyang amplitude. So mas parang hihina yung niya within the forecast period, hihina yung kanyang signal. Now sinasabi natin nga na mag-move pa rin siya eastward at nandyan pa rin siya sa Western Pacific pero declining yung kanyang amplitude sa susunod na 2 linggo. So anong ibig sabihin yan? So ngayon kasi mas sinasabi natin na yung mga bagyo dyan so maaring magkakaroon siya ng epekto sa cyclogenesis o sa pagbubo o yung mga TC formation sa mga susunod na linggo. Now for the climate forecast o subseasonal climate forecast ay dito sa ating tulad na nabanggit ko kanina, ang bibigyan lang natin ng diin itong mga high impact weather events. So una dyan yung tropical cyclone. So ito ay isang product ng Pag-asa, Tropical Cyclone Threat Potential. Dito natin binibigyan ng impormasyon kung sa mga susunod na linggo ay malaki ba ang tsansa na magkaroon ng bagyo. So for week 1, October 26 to November 1, ay malaki ang tsansa na mabubuo may mabubuong bagyo. So napansin nyo kanina sa satellite image na pinakita ng ating forecaster na meron nga doon na LPA, may vortex na doon. So possibly, ito yung tinitingnan na scenario, high probability or high likelihood of becoming a TC for week 1. At ito yung possible na mga areas na yan na dyan siya mabubuo. Now for week 2, although may mga vortex pero mababa yung tsansa na magkakaroon ng formation ng bagyo for week 2, November 2 to November 8. So, nakikita rin po itong product na ito dito sa link. So, maaari nyo rin po puntahan yan dito sa under the tropical cyclone menu sa aming website.
Now, kung na-recall nyo kanina, may scenario na binigay na kung maaring maging bagyo yung LPA, ito yung scenario ng tracks ng bagyo this month na ngayong October. So that's why nagbigay siya ng medyo malaki kasi yung spread. Kung titingnan na itong map na ito, so may mga scenario na mag-record, maaari ring landfall. So actually dito sa mas malaki yung chance na mag-landfall kung pagbabasihan natin itong historical data ng October. Now, during November, ang bagyo naman, although mas malaki ang chance na mag-landfall, pero yung recurvature, maaring may dalawang scenario din. May recurvature and may landfalling. At mas mababa na po yung landfalling scenario. So, maaring na hagip na yung northern part ng Mindanao. Base po sa historical data yan. Now, for ating sa pangalawa nating high impact weather events, which is rainfall, so bibigyan natin ng probabilistic forecast kung anong mangyayari sa rainfall natin for the next 2 weeks. So dito sa map na to for week 1, so mayroon tayong threshold, so up to 100 mm, so 25, 50 mm, up to 100 mm. So dito sa map, kung mas red siya, so ibig sabihin mas malaking chance na mangyayari yung ganong karaming ulan or mag-exceed sa ganong ulan o ganong threshold. So using this map, so yung 100 mm or mag-exceed, may possibility o malaki ang possibility na mag-exceed the 100 mm yung rainfall sa bahagi po ng Bicol area, ilang bahagi ng Visayas. So ito yung medyo mas mataas na pag-ulan. Sa 50 mm so buong Visayas, so Bicol region, some parts of northern Luzon, especially sa northern at sa eastern, at sa Mindanao, most areas of Mindanao. Sa 25 mm, this can be light rain pero may ulan pa rin most parts of the country. So itong product po na ito ay available sa aming website. Punta po kayo dito sa link. So under climate submenu po yan. Sa week 2, November 2 to November 8, 2022 ay mas kumonti o wala lang areas dito nagkakaroon ng high probability, pero meron pa ring medium, no? Medium probability sa eastern side ng northern Luzon at southern Luzon. Pero sa 50 mm o to rainfall na maaaring mag-exceed sa 50 mm, most part ng Visayas, Bicol region, western part ng Mindanao at yung eastern part ng northern Luzon. Sa 25 mm ay halos buong bansa po ang mayroong inaasahan na pag-ulan na mag-exceed ng 25 mm. Now, for the summary of my discussion, sa current status ng ating MJO ngayon, active sa Western Pacific, which is on phase 6 and 7. Sa high impact weather events, which is rainfall and tropical cyclone, so unahin natin yung tropical cyclone for week 1, week 1 po yan. Week 1 ay malaki yung probability o yung likelihood na magkakaroon tayo ng bagyo. So nabanggit naman yan kanina, so nag-jibe yung ating analysis o yung ating mga data for week 1. For week 2 ay low likelihood of TC formation o cyclogenesis for week 2. And sa exceedance ng ating rainfall na different threshold, sa week 1, ang bibigyan natin dito, no, yung 100 mm of rainfall to exceed that threshold ay sa bahagi po ng Bicol region at yung Visayas. Sa week 2 po, ang medium probability lamang ay sa western section or rather eastern po yan, eastern section ng Luzon at Visayas. So yan lang po ang aking presentation. Maraming salamat sa iyong mga attention. Maraming salamat po Sir Joey sa pagbigay ng ating subseasonal to seasonal forecast. So yun po, sa mga hindi nakakaalam, ito pong ating subseasonal to seasonal forecast ay meron din po yan sa ating
website. Pwede nyo po yan ma-access through sa under po nung climate sa ating bagong.pag-asa bagong.pag-asa.dust.gov.ph po na website. Ayan, so to recall lang po, tapos na po tayo sa ating weather updates, status of dams, review of climate conditions, and then our subseasonal to seasonal forecast. So para po magkakaroon lang po tayo ng kaunting break bago po tayo mag-proceed sa ating next lecture. 5 minutes break lang po, health break, para lang po magkaroon kayo ng time para uminom ng tubig or kung ano pong gusto nyong gawin. Yun lang po, maraming salamat. See you po at 10:35. Maraming salamat po.